So alin nga ba sa dalawang to ang pipiliin mo? Leaning Red Hair 8 Pro o kaya 361 Steed? So itong dalawang to, pareho silang all-rounder na sapatos. Pareho din sila ng, or halos magkapareha din sila ng timbang. Ito sa size 11, ang timbang niya is 260 grams. Ito sa size 10.5, ang timbang niya is 265 grams. Pareho silang merong plate, or ito, shank siya, TPU shank for stability, for torsion resistance. Ito naman, meron siyang nylon plate for stability at torsion resistance. Now, pagdating sa kanilang upper, pareho silang breathable. Pareho silang maganda yung fit, pero ito kapansin-pansin na medyo snug yung midfoot area. So, ito yung sapatos na sinabi ko dati na sumakit yung midfoot area ko dito, banda. Dahil sa medyo snug siya. Tapos, yun nga, kailangan ko pang mag-adjust. So far, yun lang yung naging complaint ko sa sapatos na to. Itong sapatos naman na to, yung complaint ko naman dito is yung kanyang build quality, kasi yung kanyang insole parang hindi ginawa para sa sapatos na to, hindi akma. So ganun lang din yung, or yun lang din yung complaint ko sa sapatos na to. As far as performance is concerned, by the way, yung palang kanyang tawag dito, yung stock height ng sapatos na to, 35mm dito sa likod, tapos dito sa harap is around 27mm, 8mm yung drop dito. Ito naman is around 30mm sa likod, tapos 24mm sa harap, so 6mm yung drop. So as far as stock height is concerned, mas makapal to ng konti. Now, pagdating sa actual ride, halos magkapareha lang naman sila, although mas ramdam ko na medyo makapal ang forefoot ng sapatos na to. Now, pagdating sa midsole, yung performance ng midsole ng sapatos na to, halos magkapareha lang yung responsiveness pagdating sa pagiging bouncy. So, halos magkapareha lang sila. Actually, kung hindi mo talaga titingnan na magkaiba yung sapatos na suot ko kanina, iisipin mo na parehang sapatos lang or iisang sapatos lang. Pero, yun nga, isang paa, ito yung suot ko, tapos isang paa, ito yung suot ko. Now, as far as yung pagiging malambot, ito mas may sink in siya, mas malambot siya para sa akin, kasi itong insole niya mas makapal kahit papano compared dito sa insole ng sapatos na to. So yun nga, as far as performance is concerned, halos magkapareha lang naman sila, pero mas may lambot to, mas may sink in to. Yung responsiveness pareho lang para sa akin, pero pagdating sa upper, talagang ramdam ko na medyo mas narrow siya dito, itong Leaning Red Hair 8 Pro. Now, pagdating sa presyo, yung nakikita ko ngayon, ito is around 1,700 to 1,800 pesos. Ito naman, 2,400 pesos. Now, by the way, yung kanilang outsole nga pala, ito, GCR rubber or ground control rubber yung gamit. And so far, 200 plus kilometers na itong rubber na to or yung outsole na to. Ito lang yung part na halatang napudpod. At saka ito. So far, maganda pa rin naman. Makapal kasi itong outsole niya. Now, ito naman, hindi ako sure kung magtatagal siya. Pero so far naman, yun nga, optimistic ako kasi makapal din naman siya. Ang nakalagay lang dito is Robustech. Robustech, o yan. So, yan yung gamit ng 361. So, kung papipiliin ako ngayon, since pareho lang naman sila or almost magkapareha lang naman sila ng performance, sa presyo na ako magbabase, saka sa fitting. So sa fit kasi, mas maluwag siya sa midfoot area. Mas komportable ako dito pagdating sa fitting. Sa performance, pareha lang naman sila. Saka sa price naman, ito mas mura to. So syempre, ito yung mas pipiliin ko. So 361 Steed.